Video ni picture. Madayaw! Welcome back sa ating channel. Ngayon ay maglalakbay tayo sa nakakatuwang mundo sa mga antas ng wikang Filipino. Ang antas ng wika ay nahati sa dalawang kategorya, ang formal at di formal. Ano nga ba ang formal na wika? Ang wika ng nasa kategoryang formal ay ginagamit at kinikilala ng marami o mas malaking pangkat ng tao. Mayroon itong dalawang antas, wikang pambansa at wikang pampanitikan. Nice. Simulan natin sa pinakapormal na antas, ang pambansa. Ang pambansa ang pinakamataas sa antas ng wika. Ito ang gamit natin sa mga opisyal na komunikasyon, mga balita at aklat-aralin. Halimbawa, kapag nagbabasa ka ng mga balita sa telebisyon. Panoorin natin halimbawa nito. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating bansa ay patuloy na nakikipaglaban sa pandemya. At ang ating mga health workers ay gumagawa ng mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Okay. Gets na namin. Pambansa talaga ang mga seryosong bagay. Ngayon ay lumipat naman tayo sa pampanitikan. Ito ay ginagamit natin sa tula, nobela at pang-uri pang panitikan. Mas malalim at masinig ang paggamit ng wika dito. Gumagamit ito ng mga salitang marikit, sinisita, lundayan at iba pa. Panoorin natin ang halimbawa. Sa iyong mga mata, nakikita ko ang langit na puno ng mga bituin at kumikinang na liwanag. Ngayon, idadako naman tayo sa mga wikang di formal. Ito ang mga salitang ginagamit natin sa pang-araw-araw at mayroon itong tatlong antas. Una ay ang panlalawigan, ang kolokyal at ang balbal. Panlalawigan. Ito ay kilala rin sa tawag na dayalekto o wikang ginagamit sa isang tiyak, puok o lugar. Bawat dayalekto ay may sariling tono at pagpapakahulugan sa mga salitang nakapaloob sa wika. Paano masabi? Uy, Jai! Kanang tabad si Anyo diya? Ay, saan pala banda yung si Anyo dito? Ay, doon! Okay. Ito ay straight lang. Kita nyo naman kung paano ang mga panlalawigan na wika ay may sariling mga katangian at pagkakaiba. Nakakatuwa, di ba? Pero teka, may mas nakakatuwa pa. Meron tayong kolokyal. Ito ang ginagamit natin sa pagkipag-usap araw-araw sa ating mga kaibigan at kapamilya. Ilang mga halimbawa ng mga salitang musta, tara, at iba pa. Uy, Valerie, musta ka na? Okay lang naman, ikaw? At syempre, hindi natin makakalimutan ang balbal o slang sa Ingles. Ito ang pinakamababang antas ng wika. At ito ay mga salitang nagbabago ang kahulugan sa paglipas ng mga matagal-tagal na panahon. Madalas din itong naririnig sa mga gilid-gilid at lalo na sa mga tambay. Halimbawa, lispo o pulis, syota o kasintahan. Ngayon, maghanap tayo ng mga taong gumagamit ng salitang balbal. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita. Gusto mo gusto. Ang paksabilis, may pumapayak. At yun po ang mga antas ng wikang Filipino. Don't forget to like and subscribe to our channel.